Eto na mga pare kayo, mga balitang dapat mo malaman patungkol sa Gilas Pilipinas at hindi mo dapat mapalagpas. Bakbakan na ng Chinese Taipei at ng Gilas Pilipinas. Coach Tim Cone ilalabas ng master game plan ng Gilas Pilipinas. Ano nga ba yan? At Gilas nagkaroon ng backup kontra Chinese Taipei. May secret weapon ngayon ang ating national team. Pero bago natin ilatag lahat ng yan, mga balitang dapat mo malaman patungkol sa Gilas Pilipinas, ay like mo muna ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Huwag na nga natin patagalin pa dahil talagang kaka-excite na magkabakbakan ng Gilas Pilipinas versus Chinese Taipei dahil ngayon ang Gilas Pilipinas squad ay nasa Taiwan na nga, naghahanda na para makabakbakan ng kuponan ng Chinese Taipei mga pare ko. Kung naging maalat ng Gilas Pilipinas sa Doha Pocket Tournament at natalo nga tayo kontra sa team ng Lebanon at Egypt, ay asahan natin na babawi ngayon ng Gilas Pilipinas. Sa katunayan nga, gigil na nga rin ng Gilas Pilipinas na makabawi at patunayan sa mga fans na kaya talaga nilang makipagsabayan. Talagang maalat lang at pagod sila sa Doha Pocket Tournament. Pero itong kabang-abang mga pare ko dahil ang Chinese Taipei ay talagang pinagandaan ng Gilas Pilipinas. Kung ang Gilas ay nag-ensayo pa sa Doha, ang Chinese Taipei ngayon mga pare ko ay talagang ganado at gigil na pabagsakin ng ating national team sa pamamagitan niya ng pagdagdag nila ng kanilang import na 7-footer. Butas man ngayon ang ating depensa sa ilalim mga pare ko sa paint dahil sa pagkawala ng ating 7'3" giant na si Kai Sotto, ay asahan natin na mag-step up naman ang ilang pa mga players ng Gilas Pilipinas dahil ngayon ay sapik na nga rin na makabawi ang ating Gilas squad mula nga dahil yan sa pagkatalo natin sa Doha Pocket Tournament. Kaya naman ngayon ay asahan natin na babawi na ngayon ang Gilas Pilipinas. Pero itong balitang dapat mo malaman at hindi mo dapat mapalagpas dahil si Coach Tim Cone ay malamang sa alamang ay ilalatag na niya ang master game plan ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei. Dahil alam naman natin na hindi nag-all in ng Gilas Pilipinas sa Doha Pocket Tournament at maliban nga sa pagiging pagod nila sa mga biyahe, ay talaga nag-eksperimento si Coach Tim Cone kontra sa team ng Lebanon at Egypt at Qatar. Nakita nga natin na hindi pinagsasabay ang ating dalawang Twin Tower. Usapang Twin Tower mga pare ko dahil may rest pa kang Gilas Pilipinas, dagdag nga sa lineup. Nakasama na sa Taiwan itong si Japet Aguilar na hindi nakapaglaro o hindi naglaro sa Doha Pocket Tournament. Asahan natin na talagang magiging matibay ang depensa nila sa ilalim pag nagsama na si AJ Edu at si Japet Aguilar. Maliban nga dyan, may isa ka pang player na dapat malaman na mapapasama na nga sa paglalaro kontra Chinese Taipei. Wala nang iba kundi si Troy Rosario. Kasama nga siya mga pare ko sa lineup ng Gilas Pilipinas kontra sa team ng Chinese Taipei. Hindi nga lang nakapaglaro si Troy Rosario sa Doha Pocket Tournament mga pare ko dahil namamaga pa ang tuhod nito at pinapagaling pa nga. Pero ngayon asahan na natin na isasabak na ni Coach Tim Cone itong bata niya ng Barangay Ginebra, lalong lalo na hindi makakapaglaro si Kai Sotto. Nakita naman natin sa Doha Pocket Tournament at talagang naging pinagkaiba ng Gilas Pilipinas kapag wala nga ang ating 7'3" giant na si Kai Sotto. Samantalang ating mga young guns sinangangapapangalan din dahil bagong flavor. Ito new version ng Gilas Pilipinas ang nakita natin sa Doha Pocket Tournament. Buti nga lang inanalo pa tayo ng isang laban doon kontra sa team ng Qatar. Magandang pagkahanda na rin dito sa Chinese Taipei at maliban nga sa Chinese Taipei, meron pang isang makakalaban ng Gilas Pilipinas sa February 23. Dahil sa February 20, Chinese Taipei ang makakabakbakan natin. Pero sunod na kaagad yan ang team ng New Zealand na nagbabala na nga rin sa atin ngayon. Bantay sarado na nila ang Gilas Pilipinas at sinabi nila na hindi na nga raw makakaisa ulit ang Gilas Pilipinas sa kanila. Pero mabalik tayo sa talagang kabang-abang na bakbakan sa February 20 mga pare kay bukas na nga yan makakabakbakan na natin ang Chinese Taipei. Asahan natin nagigil ngayon ang ating squad na makabawi at patunayan sa mga fans na hindi talaga nang hina ang Gilas Pilipinas katulad na nangyari kontra sa team ng Lebanon at Egypt at natambakan nga tayo mga pare ko dahil kumakanalan kasi sa ating Gilas Pilipinas squad noon ang ating naturalized import na si Justin Brownlee. Kailangan talaga na kumana rin ang ating mga locals para manalo tayo sa laban. Kailangan mag-contribute ng lahat ng mga players, hindi lang mga pare ko si Justin Brownlee dahil hindi talaga niya kakayanin na buhatin ng Gilas Pilipinas, lalong lalo na't bigatin din ang mga kinakalaban natin mga kupunan kagaya ng Egypt, Lebanon at Qatar sa Doha Pocket Tournament. Ikaw pare ko, kung ikaw ang papipiliin magiging first 5 ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei, sino-sino nga ba ang gagawin mong first 5? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Lahat ng comments nyo ay ating babasahin syempre. Huwag ka munang umalis dahil marami pa tayong balita patungkol sa Gilas Pilipinas dahil nagsisimula pa nga lang tayo. Ngayon naman pag-usapan natin ang lineup ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei. Kaya nga ba natin tapatan ang kanilang 7-footer? Sino nga ba ang tatapat dito na player ng Gilas Pilipinas para mapigilan
Ang rumaragasa na lineup ngayon ng Chinese Taipei na ginawa para pagbagsakin ng ating national team mga pare ko, maliban nga sa team ng New Zealand na sinabi na hindi na araw tayo makakabawi sa kanila. Itong Chinese Taipei din nagigil natibagyan ng Gilas Pilipinas. Sayang nga lang din mga pare ko na hindi na umabot itong 6'10" center ng University of the Philippines. Wala nang iba kundi si Quintil Millora Brown. Kung nakasama nga lang siya sana sa lineup mas lalakas pa ang ating depensa sa paint dahil 6'10" center pa naman at agile at batang-bata pa si QMB na talagang malaki ang maiambag sa depensa ng Gilas Pilipinas. Yun nga lang mga pare ko, sa ngayon ay hindi pa nga siya mapapasama dahil nilalakad pa lang ang kanyang mga papeles. Pero buti na nga lang ay napasama sa lineup itong si Troy Rosario na asahan natin na gagamitin na siya ni Coach Tim Cone kontra sa Chinese Taipei. Sa ngayon nga ang pinaka-latest na balita sa Gilas Pilipinas ay nasa Taiwan na sila mga pare ko at naghahanda para sa bukas na laban kontra sa Chinese Taipei. Asahan natin na magiging dikdikan ng laban dahil ang dalawang koponan na ito ay gigil na makapanalo, lalong-lalo na kagagaling natin sa Doha Pocket Tournament at nagtatatalo nga tayo doon kontra sa team ng Egypt at Lebanon at muntikan pa nga tayo maisahan ang team ng Qatar. Pero ngayon sigurado na pabawi itong si Coach Tim Cone, kaya naman dagdag pa natin ang mga sinabi ni Coach Tim Cone pagkatapos ng laban nila sa Doha Pocket Tournament. Naging pagod nga raw ang koponan at hindi nga raw nakapaglaro ng maayos. Sa mahabang biyahe ba naman na ginawa ng Gilas Pilipinas sigurado na hindi sila makakapag-perform na maayos, pero hindi ito rason para magpatalo mga pare. Kaya lumaban ng Gilas Pilipinas, sadya nag-eksperimento lang si Coach Tim Cone sa Doha Pocket Tournament. Maliban dyan ay sunod-sunod rin ang kanilang mga laban. Biruin nyo, isang araw ay 2 laban ang ginawa ng Gilas Pilipinas na napakahirap yan para sa ating mga atleta. Maliban nga sa Gilas Pilipinas na babakbakin na ang koponan ng Taiwan dati nang kinalaban ng Strong Group Athletics ang Taiwan. Sadyang malakas nga rin mga pare ko yung dalawang magkapatid ng Chinese Taipei na asahan natin. Nakapagkasama sa pool ito ng Chinese Taipei siguradong mahihirapan din ang Gilas Pilipinas katulad na nangyari sa Strong Group Athletics noon na talagang malakas din ang Strong Group Athletics na isinabak sa Jones Cup mga pare ko. Nandito nga rin si Renza Bando ang sigaw ng mga fans na sana ipaglaruin na si Renza Bando sa Gilas Pilipinas. Kagaya nga na nakita natin sa Doha Pocket Tournament na talagang butas ang depensa ng Gilas Pilipinas at kailangan natin ng mga players na talagang matindi dumepensa kahit sa paint. Kagaya ni Renza Bando na kaya makipagsabayan sa mga 7-footers at kayang depensa ng 3-point area maging ang perimeter. Maliban dyan ay maaasahan din siya sa depensa mga pare ko. Talagang solid kapag nadagdag si QMB at Renza Bando sa lineup ng Gilas Pilipinas. Kayo ano masasabi nyo dito? Pero si Coach Tim Cone pa rin syempre ang magdedesisyon para dyan dahil siyang head coach ng Gilas Pilipinas at siyang nakakaalam na nakakabuti sa ating national team. Ano masasabi mo dito sa posibilidad na pagpasok ni Renza Bando at QMB sa Gilas Pilipinas? Pero asahan natin na si QMB ay sureball na mapapasama sa pool ng Gilas Pilipinas sa future dahil kailangan talaga natin ng mga big man. Na dati yan na talaga ang hinaing ng ating national team. Nahirap nga sila na kumuha na isang talagang legit center mga pare ko na yung mga height talaga ay parang mga height ni Kay Soto, Junmar Fardo, Japet Aguilar. Pero ngayon mga pare ko napakarami na nga natin mga players na pagpipilian kagaya ni QMB na talagang malaki ang may tutulong sa ating national team. Mabalik tayo mga pare ko sa Chinese Taipei kontra Gilas Pilipinas. Kung dati ay kayang-kaya nga lang ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei asahan natin na talagang mahihirapan ngayon ang Gilas Pilipinas dahil nagpalakas nga rin ang koponan ng Chinese Taipei para tibakin ang ating Gilas Pilipinas. Maliban dyan sa pagbabala ng New Zealand ay talagang kailangan natin na maging desidido na mag-improve dahil alam naman natin ang kayang gawin ng team ng New Zealand. At asahan natin sa muling bakbakan ng Gilas Pilipinas versus New Zealand ay mas grabe ang magiging bakbakan. Talagang ito todo na ng New Zealand dahil sinabi na nga ng kanilang head coach na hindi na nga raw sila papayag magpatalo mula sa ating national team. Kaya ano masasabi niya dito sa magiging bakbakan ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei at kontra naman sa team ng New Zealand? Magkomento ka lang dyan sa ibaba. Kayanin kaya natin ang Chinese Taipei mga pare ko. Nakakasigurado naman ako na talagang magandang bakbakan ang mangyayari sa pagitan ng Gilas Pilipinas versus Chinese Taipei, lalong-lalo na yung bakbakan Gilas Pilipinas versus New Zealand. Ano masasabi mo sa mga balita natin ngayon? Kayanin kaya ng Gilas Pilipinas sa mga hamon na ito? Magkomento ka na dyan sa ibaba. Huwag mo nang kakalimutan i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago akong video. Maraming salamat pare ko.